Hello people, gagawa tayo today ng ivar. Bumili nga pala kami ng 46 kilograms na sweet bell peppers. Malalaki at malalaman talaga ito. Sa tuwing bumibili kami sa tinderang ito, talagang may mga pa-freebies siyang binibigay sa akin. Kaya naman binabalik-balikan namin. Tsare, hindi, mabait talaga siya at sobrang accommodating. At ayan, sinimulan ko na nga hugasan lahat ng paprika. Mahaba-habang trabaho din ito. At dito nga sa labas, kami magluluto. Diyan namin isasalang yung mga bell peppers. DIY yan ng aking asawa. Ayan, pinapainitan niya muna ng pig fat yan para maalis talaga at tatanggal ang mga mikrobyo. Kaya naman, ayan, umaapoy-apoy na. Mas mainam na lutuin o lilitsunin itong mga bell peppers sa apoy para mas madaling maluto at syempre mas madaling matapos. At yung pan pala na ginagamit namin, yun yung kadalasan ginagamit nila sa pag-grill ng paprika dito. Kailangang maluto siya ng maigi o kita nyo naman parang sunog siya, ganyan talaga yung pagluluto para mas madaling balatan mamaya. Mahaba-habang oras din ang igugugol namin sa paglilitsyon ng paprika. Dito nga pala kami nagluluto malapit sa garden para at least makakalanghap kami ng sariwang hangin habang naglalanghap ng aso. Charis. At ayan, ginabi na rin kami, mga 5 hours na yata yan, pero okay lang, we had fun. Hindi naman talaga 46 kilograms yung niluto namin dito dahil yung iba ay kinain na namin. Kaya more or less mga 40 kilograms yung aming na-grill. Pagkatapos naming i-roast ay nilalagay namin sa plastic bag para mas madali naming balatan. At ito na nga kinaumagahan ay binalatan na namin. It takes a lot of time and effort talaga kapag gagawa ka ng ivar. Kaya kapag tamad ka at kulang-kulang yung pasensya mo, ay huwag ka na lang gagawa ng ivar. Especially kapag gustuhin mong marami yung gagawin mo. Kasi dito, especially sa mga countryside na mga lugar sa Serbia, ay pinaghahandaan talaga yung winter. Nag-iimbak talaga sila ng mga pagkain. At ang paggawa ng ivar, isa sa mga paborito nilang gawin. At ayan na nga ang lahat ng nabalatan namin roasted paprika. At ito na nga yung 40 kilograms na paprika after peeling. At i-drain rin pala namin ito ng mga 2 oras. At dahil nakapagpahinga na kami ng konti, ay mag-grind na kami ng paprika ngayon. At ayan, try muna namin ng ilang pirasong paprika para malinis na rin yung grinder. And now is the final grinding. Cherries. Ayan, medyo may lakas na rin ako. At ito talaga yung paborito kong gawin. Grinding is better than peeling, you know. Ang pagbabala talaga ng paprika ang nakakapagod sa lahat. Buti na lang nandito na ako sa part na ito. Grinding is so much fun. Hagardo Versosa na akits dito. Pero okay lang. Patuloy ang laban. Charis. It's 10 PM na nung ginawa namin ang pag-grind. Sabi nga ng mother-in-law ko, bukas na raw ituloy ang pagluluto. Pero sabi ko, I want to rest tomorrow so I have to finish this tonight. Konting tiis na lang, mother. Matatapos din kami. Ayan, marami na yung aming na-grind. At ito na yung last batch actually. We took turns naman and this is our bonding also. Kaya medyo light lang yung pagod. Okay lang yun. Rewarding naman pagkatapos. Tiyan. Ito na nga yung final countdown. Charis, it's cooking time na. Ayan, sa malaking pan. Binuhos ko na yung 1 litrong mantika. Sunflower oil pala yung ginamit ko dyan. Ayan, pinainit ko muna yung mantika sa pan. Alam nyo, sa labas sana kami magluluto, kaya lang gabi na. Kaya dito na lang kami sa gas stove. At 3 burners talaga yung ginamit ko dito para mag-balance, para hindi masunog. At dito nga ay binuhos na ng aking asawa yung grinded paprika. At nag-prepare na rin ako ng minced garlic. Ayan. At minix ko na rin sa grinded paprika. Actually, sa iba, sa paggawa ng ivar, ay minimix nila yung roasted bell pepper and eggplant. Kaya lang, dito nakasanayan nila na purely roasted paprika lang talaga yung gagawin nilang ivar. And at this time, ay nilagyan ko na ng 5 kutsarang asin at 2 kutsarang asukal. So, ang paglagay ng asin at asukal ay nakadepende din sa desired taste nyo. Tinikman ko yan, so nakulangan ako ng asin, kaya dinagdagan ko ng 3 kutsarang asin pa at 1 kutsarang asukal. At ayan, mekos-mekos lang. Continuous din pala yung paghalo-halo mo dyan para hindi masunog yung pan kasi may mga time na nagdidikit talaga yung ivar sa pan. Kaya dapat bantayan mong maigi. At pagkalipas nga ng 1 oras ay nilagyan ko na ng 1 cup ng suka. White vinegar pala yung ginamit ko dyan. At nilalagyan talaga ng suka para ma-preserve talaga yung ivar. Kasi nga ay ikukonsume namin ito buong winter. So until maybe March or February yung pagkonsume namin ng ivar. Kaya nga dapat tamang preservation process talaga yung gagawin kasi nga this is for long-term consumption. And after 2 hours of mekos-mekos, ito na nga itatransfer na natin yung ivar sa jar. So, yung jar pala ay sterilized yan, pati yung lid ng jar. Kung gaano kainit yung temperature ng ivar, ay ganun din ang temperature ng jar. So, yung jar na yan ay galing pa yan sa oven. Na-sterilize yan at 100 degrees Celsius for 30 minutes. Minimake sure din namin na mahigpit yung pagkakasara ng lid sa jar para hindi madaling masira yung ivar. Tiniturn ko yan upside down para malak yung jar. Finally, this is the last jar na pupuniin ko. Congratulations to us! We're done! Charis! Wow. Kinover ko pala yan ng cloth the whole night at kinaumagahan ay nilagay ko na sa storage room. And we made in total of 21 jars. So, sa 40 kilograms na paprika ay nakagawa kami ng 21 jars. O, diba? Not bad. This will be consumed until February or March.
That's